Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. Ang topic natin ngayon ay tungkol dun sa fuck you money na sinasabi ko nung previous video. Ang fuck you money or FU money na lang nasasabihin natin ay isang financial condition mo na kung saan hindi mo na kailangan ng pera. Na literally pwede mo nang sabihin na FU sa boss mo, sa kung sino mang tao na tinatry na bayaran ka para sa iyong time at effort. So, pwede mo nang sabihin na FU sa trabaho mo na hindi ka na natatakot gawin kahit anong gusto mo, hindi ka na natatakot mag-risk, hindi ka na natatakot mawalan ng trabaho dahil FU. Meron ka ng sapat na investment para magawa mong gusto mo, na para mabuhay ka, para makasurvive. So, anong benefits ng pagkakaroon ng FU money? Lahat tayo merong mga passion sa buhay. May mga bagay na gusto tayong gawin pero hindi natin magawa dahil meron tayong trabaho. Ngayon, ang benefits ng FU money ay magagawa mo na yung mga gusto mong gawin, yung mga matagal mo nang gustong gawin. Makakatulong ka na sa mga gusto mong tulungan dahil you're well off. Kaya mo nang mag-survive kahit hindi ka na magtrabaho. Best of all, sa iyo ang freedom mo. Kahit bukas maisip mo umakyat ng bundok, okay lang, walang pipigil sa iyo, walang deadline na magte-text sa'yo at tatawag sa'yo araw-araw. Walang alarm clock na bubwisit sa'yo sa umaga. Walang boss na magnanag sa'yo. So, malaya kang gawin ang gusto mo. So, pwede kang tumulong sa mga gusto mong tulungan financially. Kung gusto mong baguhin ang mundo, tumakbo as a politician, lahat ng yan, bumalik sa school, magagawa mo na dahil FU. Wala ka nang pakialam dahil kaya mo nang mabuhay eh. So, paano ma-attain ang FU money? Paano ba natin ma-attain to? Kung nakikinig ka at pinanood mo yung iba kong video, malalaman mo, magkakaroon ka ng idea kung paano ma-achieve ang FU money. Pero kung itong unang video na napanood mo dito sa aking channel, bibigyan kita ng kaunting informasyon tungkol sa FU money. So, ang idea dito, mag-ipon ka ng pera, titipirin mong sarili mo, Sparta na pamumuhay, iipunin mo yan, yung pera na yan. Ganun lang kadali. So, tapos nun, yung pera na yan, ihahanap mo ng pag-i-investan na magre-return sa'yo ng 4% pataas. After nun, every year, i-analyze mo kung yung 4% na return on your investment ay kaya ka na bang buhayin. Pag narating na niya yung point na yung 4% na kinikita ng yung investment ay kaya ka nang buhayin, ayun na, retired ka na, FU money ka na, nasa FU money status ka na. Meron akong ipapanood sa inyo na video sa isang movie. Ito yung movie na Gambler ni Mark Wahlberg. Ngayon si Goodman, tinuturuan niya si Mark Wahlberg kung paano ma-achieve yung FU money. So, panoorin nyo to. You get up $2.5 million. Any asshole in the world knows what to do. You get a house with a 25-year roof, an indestructible Jap economy shitbox. You put the rest into the system at 3 to 5% to pay your taxes, and that's your base. Get me? That's your fortress of fucking solitude. That puts you for the rest of your life at a level of fuck you. Somebody wants you to do something? Fuck you. Boss pisses you off? Fuck you. Own your house. Have a couple bucks in the bank. Don't drink. That's all I have to say to anybody at any social level. Did your grandfather take risks? Yes. I guarantee he did it from a position of fuck you. A wise man's life is based around fuck you. The United States of America is based on fuck you. You're a king? You have an army? Greatest navy in the history of the world? Fuck you, blow me.
fuck it up ourselves, which we have done. Beautiful fuck you position, lost forever. So mapapansin nyo na yung lesson ni Goodman, ni John Goodman, doon sa movie, ay yung position ng FU. Iyon yung sinasabi niya na kapag daw may pera ka, i-invest mo yung pera mo na nagre-return ng 3 to 5% a year. Nakita nyo? Pasok pa rin dun sa 4%, di ba? Kaya natin pinipili yung 4% dahil safe tayo dyan. 4% pataas. Pero ang sabi niya mismo, 3 to 5%. Di ba? Tapos nun, pag nakapag-invest ka na at kumikita na ng 4% a year yung investment mo at kaya ka ng buhayin, bumili ka na daw ng bahay para wala ka ng binabayaran. Tapos bumili ka ng simpleng kotse, yung Japanese daw para matibay. Hindi niya sinabi na magpakasasa ka sa mga luho dahil mawawala yung posisyon mo ng FU kapag ginawa mo yon. A wise man's life is based on FU. Kung matalino ka at marami kang gustong i-achieve, marami kang gustong i-risk, gagawin mo muna yon kung nasa FU position ka na. Gusto mo mag-travel sa buong mundo, gawin mo muna yung FU position. I-attain mo muna yan para magawa mo na lahat. Gusto mo nang mag-asawa, mag-FU position ka muna. Ganun, may plano. Ito pa ang isang clip ng isang TV series sa Amerika na tinatawag na title Wall Street Warriors. Sila yung mga batang traders. Tapos pinag-uusapan nila kung magkano daw yung FU money. 3 days from now, I have a meeting with a fund of funds. I met with them 6 months ago. Never heard anything back from them. Thought I did horribly. They called me up the other day saying, "We're still following you. We love your strategy. We love your fund. We're thinking about giving you 2.5 to 3 million. Come in on Monday. Talk to us. Let us know how's it going." Out of the blue. So all my work, you know, you don't think it's paying off. You don't think anyone's paying attention. Out of the blue, someone comes and you could just double the size of your fund. Doesn't it feel like a lot of times as soon as you're about to give up, you make money, Yes. or you have a good Yes. opportunity? It's like hooking up with girls. When you're not It's looking very for true. it, it just happens. There's a common statement known as you money, where the extent that you can say, you know, I eat you, I can walk into my boss's office and pee on his desk, and you know what? It doesn't matter because I have enough money to do whatever I want to do. Where do you guys define that? The problem is like, you know, money could be at 10 million, but like then all of a sudden you're hanging out with people who have 10 million, and then they have jets, and then like you're like, I can't afford a jet with 10 million. I need 100 million, you know? If you're a loser and you only have $200 million, it's as good as a cool guy with $2 million. It does depend. 50 million. It does depend on what you're spending on. 25 million. 100 million. I say $100 million. Yeah, right? As well, 100 million. FU money is around 20 million. 200 You million. greedy mother. FU money, my opinion is, say you have $10 million. You invest in 5% treasuries. You're bringing in $500,000 a year. That's enough to send your kid to college, buy braces, you can go on a nice vacation, you can buy a boat, you can have a summer house. I think that's money because you can do whatever you want. You guys agree? God bless America. You can't have a private jet though. You can't have a private jet, but you can live the ultimate middle class, upper middle class lifestyle that everybody dreams of. FU money is money that you don't have to reason Absorb for it, it. right. It's I ridiculous. don't think you have to reason with $10 million. No, but you can't waste $20,000 on some stripper that you met with. $500,000 tax-free You can do a income. lot of stuff for upper middle class. $500,000. But the key word is tax-free upper income. middle, not upper. Amen. You I don't know, just man. have I cheap don't agree. taste. That's good. Have fun with I your have cheap taste too, I agree with That's that. good. Cheers to cheap days, my friend. Have fun with your daughter's braces. Because I mean, 500,000. Money, what do we do with $500,000 a year? You're not going to not do whatever. It doesn't Drink even some matter. water. $500,000 in New York is nothing. Dude, you can do whatever you want, $10 million. You can do whatever you want, not whatever we want. I want to be able to say, I quit this. I'll be a teacher at 40 years old. I'll have my boat in Florida, and I can say, F you, because I have FU money. Well, have fun in your middle class Florida trailer home. I like the Bahamas better. I just want to be able to go to any store I want, any car dealership I want, and just do whatever I want. You know, buy whatever I want.
Anytime during the day. If some single mother comes up to me and she's waiting this table, and I'm just at a diner getting some bite to eat, a $200 tip on $100. $200, and her kid needs to go to college. I want to be able to say, hey, here's 20 grand. Send your kid to college. You know, I think that's what it is. Honestly, that's how I feel. Oh, it's true. That's beautiful. Iba-iba yung FU money sa iba't ibang tao dahil meron sa atin na malaki gumastos, tsaka nasa ibang bansa, so iba yung living expenses nila. Pero mapapansin nyo na desidido sila sa kung anong amount yung pwede na sa nila para ma-achieve yung FU. Hindi mo kailangan maging sobrang yaman para ma-achieve yun. So napansin nyo na meron silang target goal, meron silang concrete amount kung saan nila ma-achieve yung FU position, yung FU money. So, yun yung magiging assignment nyo, kumbaga. Ngayon, anong amount ba kayo magiging komportable na sabihin na FU?